Martial Pick, Kabanata 5413. Ang trump card ni Mo. Sa paglingon niyang kay sa likod, napagtanto niyang hindi maisip na nakuha pa niya ang isang ugat mula sa World Tree. Noong panahong iyon, medyo mahina siya dahil hindi pa siya Heaven Opening Realm Master. Pinakondensed lang niya ang kanyang dowsil at hindi pa niya napino ang lahat ng kinakailangang powers. Sa kabilang banda, ang World Tree ay isang sinaunang pag-iral na ipinanganak kasama ng universo. Sa paglipas ng panahon, ito ay dapat na bumuo ng sarili nitong espiritualidad at lumago sa isang makapangyarihang nilalang. Paanong ang isang Emperor Realm Master ay dapat mangagaw ng ugat sa World Tree? Matapos niyang makuha ang ugat, tinangay lang siya ng World Tree sa isang malayong lugar, na nagpakita na ganap na nitong kaya siyang paalisin, hindi na lang ito nag-abalang gawin ito hanggang sa matapos ang katotohanan. Kung tama ang haka-haka ni Kang, si Yang Kai ay isa rin sa mga paraan na sinubukang iligtas ng hindi maarok na mga panuntunan, ang kanilang sarili, na nagpapaliwanag ng lahat. Ang Great Cosmological Realm ay kung saan naganap ang mga pagsubok, at ang ugat at ang World Fruits ay ang mga gantimpala na ipinagkaloob ng World Tree. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, si Kang at ang iba pang siyam na martial ancestor ay napili at binigyan ng World Fruit ng World Tree, kaya pinapayagan silang makapasok sa Heaven Opening Realm at turuan ang iba kung paano gawin ang parehong. Nang lumakas ang humans, nagawa nilang labanan ang monster beasts at si Mo mismo. Milyon-milyong taon ang lumipas, dumating si Yang Kai sa Great Cosmological Realm at nakakuha ng ugat mula sa World Tree. Kahit na magkaiba ang mga kinalabasan, pareho silang mga pamamaraan na ginamit ng 3,000 mundo upang tulungan ang kanilang mga sarili noong sila ay nasa krisis. Sa pagkakataong iyon, ang orihinal na may-ari ng World Tree clone sa miniature universe ni Yang Kai ay malamang na isa rin sa mga paraan na pinili ng mga panuntunan para iligtas ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, ang senior na iyon ay namatay sa Black Ink Battlefield, at ang kanyang miniature universe ay naiwan bilang Universe Cave Heaven. Makalipas ang hindi mabilang na taon, nagkaroon ng pagkakataon si Yang Kai na makapasok dito at makuha ang World Tree clone. Marahil ay may iba pang mga tao tulad nila sa paglipas ng mga taon, gayunpaman, walang paraan si Yang Kai para malaman kung sino sila, ni hindi niya alam kung buhay pa sila. Ang mga salita ni Kang ay masyadong nakakagulat, ngunit kapanipaniwala. Kung tutusin, nabuhay siya sa loob ng milyon-milyong taon at ang kanyang buhay sa lugar na ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na panahon upang pag-isipan ang ilang mas malalim na isyu. Kahit na hindi maisip ni Yang Kai ang kanyang mga salita, maaaring ito ay totoo. Dapat kang mag-ingat, biglang sabi ni Kang. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin, Senior? Sa isang tame-time na ekspresyon, ipinaliwanag ni Kang. Maraming taon na ang lumipas, at maaaring natanto din ni Mo kung ano ang naunawaan ko. Marahil ay alam pa nito ang mga bagay na hindi ko alam. Kung tama ang espekulasyon ko, nasa delikadong sitwasyon ka. Saglit na nagulat si Yang Kai, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Kang. Kung isa nga siya sa mga paraan na pinili ng mga panuntunan, para iligtas ang kanilang mga sarili, tiyak na siya ay espesyal sa anumang paraan. Hanggat napansin ni Mo ang kanyang presensya, hindi niya ito bibitawan. Nagyabang ka sa paligid ng larangan ng digmaan nang hindi nag-aalala na masira ng Black Ink Strength, kaya marahil nakuha mo na ang atensyon ni Mo. Sumagot si Yang Kai. Nagagawa rin ng 4 universe pillars na protektahan ang miniature universe ng isang tao at palayasin ang Black Ink Strength. Baka hindi nito napagtanto na mayroon akong World Tree clone. Tumango si Kang. May punto ka, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Gayun din, kahit na mayroon kang World Tree clone, na nagpapaimyon sa iyo sa Black Ink Strength ng ordinaryong Black Ink Clansmen, na maaaring hindi makapagtaboy sa Source Strength ni Mo. Ang lakas nito ay mas malaki kaysa sa ordinaryong Black Ink Clansmen. Marahil ito ay maaaring makalusot sa mga hadlang ng iyong miniature universe. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Kapag kasama ka, hindi makakaahon si Mo sa bitag, kaya paano ito gagawa ng hakbang laban sa akin? Kung kahit na si Senior ay hindi kayang sugpuin si Mo, ang human race ay hindi rin malalayo sa pagkalipol. Mataimtim na sumagot si Kang. Gagawin ko ang aking makakaya. Sa susunod na sandali, tumayo si Yang Kai at itinaas ang kanyang Asher Dragon Spear. Nakapagpahinga na ako, Senior. Papatayin ko pa ang ilang mga kaaway bago bumalik para makipag-chat sa iyo. Pagkatapos, direkta siyang sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Yang Kai na puno ng dugo. Ang mga territory lords na humahabol sa kanya ay mukhang galit na galit, sa sandaling si Yang Kai ay lumapag sa tabi ni Kang, wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis.
Sa pagkakataong ito, mas mabuti na ang kalagayan niya kaysa dati, kaya mas kaunting oras ang kanyang inabot para makabawi. Pagkatapos makapagpahinga, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pakikipaglaban sa kaaway. Sa paulit-ulit niyang pag-uulit nito, ang Black Ink Clansmen ay naiinis. Ang ilan sa mga territory lords ngayon ay direktang naghintay sa labas ng safe zone sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction upang mapatay nila si Yang Kai sa sandaling umalis siya sa kanlungan ni Kang. Gayunpaman, si Yang Kai ay isang master ng Dao of Space, kaya hanggat ang espasyo sa paligid niya ay hindi selyado, ang mga territory lord na ito ay walang paraan upang makuha siya. Sa kalaunan, ang Black Ink Clan ay tumigil sa pang-aabala sa kanya, at nang walang anumang pagpigil, si Yang Kai ay nagawang pumatay ng higit pang mga kaaway. Gayunpaman, siya lamang ang may kakayahan sa mga ganoong bagay, dahil hindi siya nagawang gayahin ng ibang mga tao. Dahil hindi sila eksperto sa Dao of Space, hindi nila makatawid ng mabilis at ligtas ang malawak na larangan ng digmaan. Sa makatuwid, si Yang Kai lamang ang maaaring tumakbo sa tabi ni Kang upang humingi ng kanlungan at magpagaling. Bagamat nakagawa siya ng makabuluhang kontribusyon, hindi niya nagawang mag-isa na baguhin ang takbo ng labanan. Ilang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan, at 30% ng orihinal na 2 milyong human soldiers ang napatay sa pagkilos. Sa madaling salita, humigit kumulang 600,000 human soldiers ang namatay, lahat sila ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm at mas mataas. Ang mga pagkalugi na kanilang naranasan ay sadyang nakakabigla. Hindi may kikaila na ang mga pagkalugi na dinanas ng Black Ink Clan ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa mga tao dahil hindi mabilang na mga territory lord at royal lords ang namatay. Gayunpaman, mas maraming Black Ink Clansmen ang patuloy na bumuhos mula sa pagbubukas at pumasok sa larangan ng digmaan upang makabawi sa mga pagkatalo. Lahat ng tao ay pagod na pagod, at maging ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay mukhang pagod. Ang dalawang lahi ay nakikipaglaban sa isa't isa sa Black Ink battlefield sa loob ng maraming taon, at bagaman ang ilang mga digmaan ay tumagal ng ilang buwan o kahit na taon, ito ay palaging isang proseso ng matinding labanan, na sinusundan ng isang panahon ng pahinga at pagbawi bago sila magkasagupaan ng isang beses. Muli, ang pagkakataong ito ay naiiba dahil ang dalawang lahi ay hindi tumigil sa pakikipaglaban mula nang magsimula ang digmaan. Panay ang kaguluhan sa larangan ng digmaan. Mabuti na lang at inaasahan na ng iba't ibang army commanders na magiging mahaba ang digmaang ito, kaya't ang 2 milyong sundalo ay nahati sa 2 grupo na nagsalitan sa pakikipaglaban sa kalaban. Kung hindi dahil sa pag-ikot na ito ng mga tropa, matagal nang natalo ang mga tao ng Black Ink Clan. Sa puntong ito, ang Black Ink Clan ay nakakuha ng mataas na kamay. Bagamat hindi ito kapansin-pansin, talagang nasa pabor silang posisyon. Ito ang balanseng sinusubukang itaguyod ni Mo. Kung walang ingat na pinalaya nito ang lahat ng mga katulong nito sa larangan ng digmaan, matagal na sana ang mga tao na natalo. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Kang nang maramdaman niyang oras na para isara ang puwang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Kung ito ay magpapatuloy at ang mga tao ay ireruta, ang sitwasyon ay tiyak na mawawala sa kamay. Pagkatapos ng mga buwan ng pagpapalabas ng Black Ink Strength, naramdaman niya na medyo naibsan ang pressure sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Bagamat hindi ito aabot sa inaasahan niya kung titigil siya ngayon, katanggap-tanggap pa rin. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagdalawang isip pa. Habang nagsagawa siya ng ibang handsil, nagsimulang mag-vibrate ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Biglang sinabi ni Mo, na nanatiling tahimik. Akala ko maghihintay ka pa. Ngumuso si Kang. Mas mabuting ipakita mo kaagad sa amin kung anong mga pakulo ang mayroon ka pa. Kung hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin ito sa lalong madaling panahon. Sa simula pa lang, napagtanto na ni Kang na tiyak na may pinipigilan si Mo. Kung hindi nito susubukan na mapanatili ang balanse ng mga kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig. Alam nito na kapag nasira ang balanse at natalo ang mga tao, agad na tatataken ni Kang ang puwang, na hindi na ito bibigyan ng pagkakataong makatakas. Habang pinapanatili ang balanse, mas masaya si Kang na pahinain ang kapangyarihan ni Mo. Masasabing ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay isang tacit na koordinasyon sa pagitan ng dalawang lahi kasama ang 2 milyong human soldiers at ang 10-10 milyong Black Ink Clansmen na nagsisilbing chess pieces. Alam din ni Kang na kapag sinimulan na niyang selyuhan ang pagbubukas, walang paraan na maupo si Mo. Tiyak na magkakaroon ng matinding laban kung saan ginawa ng magkabilang panig ang lahat para makalamang. Matanda ka na, Kang. Napabuntong hininga si Mo sa awa. Kahit na ang isang cultivator na kasing kapangyarihan ni Kang ay tumanda na matapos manatili rito ng milyon-milyong taon.
Habang inaalala ni Mo ang mga araw na magkaibigan pa ito at ang 10 tao, hindi nito maiwasang malungkot. Iyon ang pinakamagandang araw sa buhay nito. Maaari itong makipag-usap sa kanyang mga kaibigan, maglakbay kasama sila, at magsalo ng tsaa at alak ng magkasama. Ito ay walang pakialam. Ang mga araw na iyon ay nawala ng tuluyan nang ito ay nakakulong sa lugar na ito. Wala nang mookang sa mundong ito. Ganap na alam nito na wala silang anumang malisyosong layunin na i-trap ito sa lugar na ito, ngunit hindi ito nagbitiw. Ito ay isinilang sa paraang ito, hindi nito nakuha ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paglilinang. Dahil binigyan ito ng kalangitan ng kapangyarihan na gawing katulad nito ang iba, ito ay nakatakdang mamuno sa universo. Dahil ang lahat ng mga kaibigan nito ay nawala para sa kabutihan, kaya tumigil ito sa anumang awa sa mundong ito. Ang lahat ay tiyak na maging sunod sa Niren dito. Lahat kayo minamaliit ako. Habang umuungal si Mo, isang napakalaking puwersa ang lumabas sa walang katapusang kadiliman. Isang napakagandang aura ang kumalat at bumulaga sa Black Ink Clansmen at sa mga tao sa larangan ng digmaan. Ito ay isang kapangyarihan na napakalaki na kahit ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay nataranta dito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kang, dahil napagtanto niyang ang pagtutol na nagmumula sa bakana ay naging dahilan upang hindi na niya ito muling itatak sa ngayon. Sa sinabi nito, hindi siya nataranta. Hindi niya akalain na wala nga palang kakayahan si Mo para gawin ang ganoong bagay. Maayos ang lahat sa kanyang inaasahan. Hindi ito ang trump card ni Mo, tiyak na mayroon siyang isa pang panloloko. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Kang. Pagkatapos ng ilang buwan ng matinding labanan, hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang nasawi sa larangan ng digmaan. Ang itim na dugo, Black Ink Strength, at mga pinutol na paa ay nasa lahat ng lugar sa kawalan. Sa sandaling kumalat ang kalooban ni Mo, ang mga sari-saring mga scrap na ito sa larangan ng digmaan ay nagsimulang kumadyot at bumaril patungo sa parehong lugar na parang ginabayan sila ng isang mahiwagang puwersa. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng tao. Iyon ay dahil ang mga sari-saring bagay na ito ay gumagalaw patungo sa pagbubukas. Sa isang saglit lang, ang itim na dugo, Black Ink Strength, at ang hashed flesh na naiwan mula sa mga nahulog na Black Ink Clansmen ay bumuo ng napakalaking dark tide. Ang madilim na tubig ay tumawid sa larangan ng digmaan, at sa daan, ilang mga sundalo ng tao ang aksidenteng natangay dito at napatay. Ang buong universo ay nanginig habang ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay yumanig. Ang mas maitim na dugo, Black Ink Strength, at basag na karne ay sumama sa Dark Tide at pinatibay ito. Bukod pa riyan, kahit ang Black Ink Clansmen, na nakipag-ugnayan sa humans, ay iniwan ang kanilang mga kalaban at tumakbo patungo sa Dark Tide bago nawala. Ang pagliko ng mga pangyayari ay nagulat sa mga tao. Nasa disadvantageous na posisyon sila sa larangan ng digmaan nang bigla silang natalo sa kanilang mga kalaban. Kalokohan. Bulalas ni Kang dahil hindi niya inaasahan na magagawa ni Mo ang ganoong galaw. Sa katunayan, kahit na ang 10 sa kanila ay malapit na magkaibigan ni Mo noon at pagkatapos ay kinulong nila ito sa lugar na ito sa loob ng milyon-milyong taon, hindi nila masyadong alam ang mga kakayahan nito. Martial Peak, Kabanata 5414. Mo, hindi pa nakita ni Kang si Mo na gumamit ng secret technique na ito, ni hindi niya maisip kung ano ang gagawin ng kabilang partido. Sa sinabi nito, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit sinubukan ni Mo na mapanatili ang balanse sa larangan ng digmaan, kahit na hinayaan niyang mapatay ang napakaraming mga katulong nito. Ang lahat ay upang maghanda para sa sandaling ito. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang gagawin ni Mo, naisip ni Kang na kailangan niyang itigil ito kaagad. Kung hindi, ang mga tao ay nasa matinding panganib. Galit niyang pinalakas ang kanyang kapangyarihan sa pagtatangkang muling isara ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Gayunpaman, mula sa kailaliman ng kadiliman ay isang marahas na puwersa ang bumungad upang labanan ito, na nagpatigil sa pagsara ng puwang. Sa paglalahad ng kompetisyon na ito, kalaunan ay nakakuha si Kang ng mataas na kamay dahil siya ay may tulong ng paghihigpit, ngunit kahit na ang puwang ay nagsasara, ito ay napakabagal. Patayin. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master sa buong larangan ng digmaan. Alam ng lahat na naabot na nila ang pinakakritikal na sandali. Anuman ang balak ni Mo, kung hindi nila siya mapipigilan, matatalo sila sa digmaan. Ilang daang libong human soldiers na nagpapagaling sa Great Passes ay sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Lahat ng mga kawal ng tao ay handang mag-aklas. Maging ang mga sundalong nagbabantay sa mga hanay ay nagmaneho ng kanilang mga barkong pandigma patungo sa larangan ng digmaan. Sa isang iglap,
ang 106 na Great Passes ay naging walang laman. Ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nahahati din sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay umalis upang harangin ang mga tao habang ang kabilang grupo ay sumali sa Dark Tide upang palakasin ito. Patuloy pa rin ang kompetisyon sa pagitan ni Kang at Mo. Dahil sa sinabi niyan, maliwanag na nasa magandang posisyon si Kang dahil ang bilis ng pagsara ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay tumaas. Noon lang, isang puwersa na kasing laki ng tidal wave ang bumulwak mula sa kailaliman ng kadiliman at tumagos sa puwang bago sumama sa nanginginig na madilim na tubig. Pagkatapos, ang Dark Tide ay lumikot at kumikislap bago nabuo ang isang braso. Ang braso ay ginawa mula sa hindi mabilang na mga limbs, itim na dugo, at black ink strength, ngunit ito ay hindi nilamon ng Death Chi. Sa halip, ito ay kasing sigla ng isang tunay na braso. Iminungkahi ng nakaumbok na kalamnan ng braso na puno ito ng lakas. Ito ay napakalaki na ang lahat ay walang ibang makita at ang aura na lumalabas mula dito ay yumanig sa lahat ng mga nakamasid hanggang sa kaibuturan. Ang braso ay konektado sa lakas na lumalabas mula sa puwang. Kung titingnan mula sa malayo, parang isang higanti ang naglalabas ng kamay mula sa bungad. Sa katunayan, naramdaman nga ni Kang ang nakakatakot na aura na nabuhay mula sa kadiliman kung saan mabilis na nahuhubog ang isang higanti. Ang braso na tumagos sa puwang ay naging isang puwersa na nagpahinto sa paghihigpit mula sa pagbubuklod. Ang ekspresyon ni Kang ay nagbago ng husto habang siya ay bumulalas. Narating mo na ba ang kaharian na iyon? Ang kaharian na lampas sa 9th grade Heaven Opening Realm. Noong nakaraan, sinisikap ni Kang at ng iba pang 9 na umakyat sa kaharian na iyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Kahit na mas malakas si Kang kaysa sa karaniwang 9th grade Heaven Opening Realm Master, hindi pa rin siya nakalaya mula sa Heaven Opening Realm. Naniniwala siya na sa kabila ng Heaven Opening Realm ay ang Creation Realm na hindi pa naabot ng tao. Gayunpaman, ang boses ni Mo ay parang nalulungkot. Ang kaharian na iyon. Siguro. Hindi ko alam. Sa tingin mo ba narating ko na ang kaharian na iyon? Sa tingin ko ay hindi. Natarante si Kang nang maalala ang kaguluhang naganap sa paghihigpit noon. Sa oras na iyon, halos makawala si Mo sa bitag. Tila narating na ni Mo ang Creation Realm noong panahong iyon dahil sa walang katapusang kadiliman, lumikha ito ng maraming makapangyarihang nilalang. Matapos itong pag-isipan, natanto ni Kang na hindi ito nakakagulat. Nakagawa si Mo ng hindi mabilang na mga katulong. Ang lahat ng Black Ink Clansmen ay nilikha mula sa Black Ink strength nito at binigyan ng likas na kapangyarihan nito at mga taon ng pag-iipon, hindi dapat nakakagulat na naabot nito ang Creation Realm. Sa totoo lang, hindi direktang lumikha si Mo ng Black Ink Clansmen. Sa panimula ito ang unang kadiliman ng langit at lupa. Ang nilikha nito ay ang Black Ink Nests, at lahat ng Black Ink Clansmen ay inalagaan sa Black Ink Nests na iyon. Ito ay likas na kakayahan ni Mo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang makapangyarihang nilalang na ito sa kadiliman ay talagang nilikha ni Mo. Biglang natahimik si Kang at napabuntong hininga. Mo, ipinanganak ka sa tabi ng universo na may walang kapantay na mga regalo at hindi ka panipaniwalang kakayahan. Ikaw ay dapat na malaya mula sa anumang pagpigil, ngunit ang iyong lakas ay nagdidikta na hindi ka tatanggapin ng iba. Nag-aalangan na tanong ni Mo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Walang imot na sagot ni Kang. Milyon-milyong taon na ang lumipas, kaya dapat matapos na ang usaping ito. Nag-aalala ako na ang mga kaibigan ko ay nabalisa sa paghihintay ng napakatagal na panahon. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Mo at sumigaw. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Napatawa si Kang. Ikaw ang gumagawa ng kalokohan. Pagkasabi nito, pinitik niya ang kanyang mga daliri habang ang sinag ng liwanag ay bumasag sa hangin. Saan man pumunta ang liwanag, tumagos ito sa Black Ink Clansmen at winasak sila. Dati, sinabi niya kay Yang Kai na habang bahagi siya ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, maaari lang siyang gumawa ng hakbang sa loob ng restriction. Hindi niya nagawang makialam sa mga gawain sa labas ng Grand Restriction. Gayunpaman, hindi iyon mahigpit na panuntunan, ngunit may malaking halaga na babayaran para sa paglabag dito. Upang mailabas ang sinag ng liwanag na ito mula sa paghihigpit, wala siyang pagpipilian kundi ilagay ang sarili sa taya. Sa sandaling kumilos siya, ang buong Primordial Heaven Source Grand Restriction ay tila naging hindi matatag. Sa pagsamantala sa pagkakataon, mas nagpalakas si Mo para palawakin ang agwat. Nanginginig ang braso na sumasaklaw sa puwang sa pagtatangkang palakihin ang siwang. Itigil mo yan. Ang divine sense ni Mo ay kumalat sa kawalan. Kahit na wala itong ideya kung ano ang sinag ng liwanag, hindi nito hahayaan na makamit ni Kang ang kanyang layunin sa puntong ito.
Iniabot ng isang Royal Lord ang kanyang kamay upang saluhin ang sinag ng liwanag, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, sumabog ang kanyang braso. Ang kapangyarihan sa loob ng liwanag ay hindi mailarawan ng kakilakilabot. Nang makita iyon, ang 9th Grade Heaven Opening Realm Master, na humahabol sa Royal Lord na ito, ay agad na tinawag ang kanyang Divine Manifestation na naging isang kahindik-hindik na higanteng hayop at nilamon ng buo ang Royal Lord. Pagkatapos, ang 9th Grade Master ay naglagay ng ilang mga selyo sa Royal Lord at direktang pinino siya. Sa pagmamaneho ni Mo, sinubukan ng iba pang Black Ink Clansmen sa daan na pigilan ang sinag ng liwanag. Gayunpaman, kahit na ang isang Royal Lord ay hindi napigilan ito, kaya paano ang iba pang mga Black Ink Clansmen ay dapat na makamit ang anumang bagay. Ang sinag ng liwanag ay tumawid sa kawalan at nag-iwan ng vacuum sa likuran nito bago ito tumagos sa Yangkay. Sa pagtama, nanginginig ang figure ni Yangkay, at bago niya maisip kung ano ang nangyayari, nakita niya ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen na mabangis na lumapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Agad siyang umatras at tumakbo patungo sa lugar kung saan nagtipon ang mga sundalo ng human race. Hinabol siya ng Black Ink Clansmen, ngunit agad silang naharang. Nagkasagupaan ang magkabilang panig sa kawalan habang tumalsik ang kanilang dugo. Sa kabilang banda, pagkatapos ibuhos ang sinag ng liwanag na iyon, iniabot ni Kang ang kanyang kamay sa walang laman at naglabas ng isang magaspang at hindi pinutol na jade. Mo, bulalas ni Mo. Nararamdaman nito ang aura ni Mo na nagmumula sa hindi pinutol na jade na ito. Ito ay tiyak na isang bagay na iniwan ni Mo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa 10, pinakagusto ni Mo si Mo, at ito rin ang pinakamalapit sa kanya. Gayunpaman, sa huli, ito ay nakakulong sa lugar na ito dahil sa kanya. Milyon-milyong taon na ang lumipas, ngunit hindi ito nagtataglay ng galit sa kanya. Gayunpaman, nang muli nitong naramdaman ang pamilyar na aura, hindi nito maiwasang magkaroon ng magkasalungat na damdamin. Hindi nagtagal ay hinailan ni Mo ang sarili at umungal sa isang boses na parang bata pa rin. Anong balak mong gawin, Kang? Habang nagsasalita ito, lumabas ang isa pang kamay mula sa siwang at kinuyam ang gilid. Ang kabilang braso na orihinal na tumagos sa puwang ay binawi at hinawakan ang kabilang panig. Ang magkabilang kamay ay nagsikap at itinulak ang puwang na parabang nagbubukas sila ng pinto. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa puwang, at kasabay nito, isang napakalaking ulo ang lumabas mula sa bangin. Ang madilim na mga mata nito ay sumasalamin sa buong larangan ng digmaan, na parabang lalamunan nito ang lahat ng nakikita. Ang mundo ay nanginig habang ang universo ay tila nabaligtad at hindi mabilang na mga bitek ang nagsimulang lumitaw sa void. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari. Parang walang magawa ang boses ni Kang. Ang kanyang mga salita ay tila walang kabuluhan, ngunit sa katunayan ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ang hindi pinutol na jade ay ang huling tipan na naiwan ni Mo. Sinabi niya sa kanila na kailangan lang nilang ipatawag itong hindi pinutol na jade sa pinakamapanganib na sandali. Noon, pumasok si Mo sa Grand Restriction at nakarating sa kailaliman ng walang katapusang kadiliman. Pagbalik niya, nasa huling hininga na siya. Matapos ipasa sa kanila ang hindi pinutol na jade, pinaghalo niya ang sarili sa paghihigpit upang patibayin ito. Wala siyang ipinaliwanag tungkol sa hindi pinutol na jade. Gayunpaman, si Kang at ang iba ay hindi kailanman nag-alinlangan sa kanyang desisyon o paghatol. Ngayon, dumating na ito sa pinakamapanganib na sandali tulad ng sinabi niya. Marahil ay may nakita siya sa kadiliman noon at inaasahan na darating ang araw na ito. Matapos ipatawag ang hindi pinutol na jade, ito ay bumangon sa kalangitan at nagliwanag ng maliwanag. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang payat na figure. Napakalaki ng figure na tila natatakpan niya ang buong kalangitan, ngunit walang nakakaalam sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya, naging sentro siya ng universo. Ang lahat ay tumigil sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan nang ang kanilang atensyon ay napunta sa kanya. Ito ang pinakamalinis na figure sa mundo, na parang lahat ng mabuti at maganda ay nakondensed sa loob niya. Walang sino man ang mag-iisip ng masama tungkol sa kanya. Mo, tumangala si Kang na may salungat na tingin. Mo, ungol ni Mo, tila may ngiti sa mukha ni Mo habang nagsasalita siya sa malumanay na tono. Matagal na tayong hindi nagkita, Mo. Buhay ka pa ba? May bakas ng kaaya-ayang sorpresa sa boses ni Mo. Umiling si Mo. Patay na ako. Alam mo namang matagal na akong namatay. Napabuntong hininga si Mo at sumagot sa malungkot na tono. Oo, alam ko. Akala ko buhay ka pa, pero dahil patay ka na, anong ginagawa mo ngayon? Biglang, sinabi ni Mo sa isang pilyong tono.
Makikipaglaro ako sa iyong paboritong laro sa iyo sa huling pagkakataon. Napaluha at tumawa si Mo. Napakabuti mong kaibigan. Pinabulaanan ni Mo. Tawagin mo akong big sister. Hindi naman ako ganoon katanda. Pagkasabi niya nito, winalis niya ang kanyang kamay sa kadiliman at mamulong sa kanyang hininga. Ayan, ayan. Kapag nagising ka, may mga laro at makakain. Kasunod ng kanyang paggalaw, ang buong Primordial Heaven Source Grand Restriction ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag at pumipintig ng may ritmo. Sa larangan ng digmaan, ang mga humans at Black Ink Clansmen ay naging matamlay nang makaramdam sila ng antok, dahilan para makaramdam sila ng pagkahilo. Bukod sa 5th grade, 6th grade, at 7th grade masters, kahit na ang 8th grade at 9th grade masters ay hindi nagawang labanan ang antok. Sa sandaling iyon, isang kakaibang eksena ang lumitaw sa marahas na larangang ito. Ang mahihinang mga sundalo ng magkabilang lahi ay nahulog sa isang mapayapang pagtulog ng bigla. Sa pangkalahatan, ang Black Ink Clansmen ay higit na naapektuhan dahil ang humans ay may kanilang mga warships, proteksyon, kaya mayroon pa rin silang kapangyarihan upang labanan ang misteryosong puwersa. Inaantok na rin si Yang Kai. Naramdaman niya ang kanyang mga talukap na nagbabantang sasara ng hindi niya gusto, ngunit sa pinakakritikal na sandali, isang pakiramdam ng lamig ang dumaloy sa kanya, na nagpabalik sa kanyang katinuan. Ito ay ang Soul Warmang Lotus. Kahit na wala siyang ideya kung anong galaw ang ginamit ni Mo, ito ay tila isang pamamaraan na nakaapekto sa kaluluwa, kaya ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus ay nakatulong sa kanya na matiis ito. Martial Peak, Kabanata 5415. Matulog ng mabuti. Walang pag-aalinlangan, pinasigla ni Yang Kai ang kanyang Dragon Source at naging isang 70,000 metrong sinaunang dragon. Pagkatapos ay ini-swipe niya ang kanyang Dragon Claw sa isang partikular na direksyon. Doon, ang isang Royal Lord ay pasuray-suray habang nakikipagpalitan ng mga galaw sa isang parehong inaantok na 9th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi tulad ng marahas na away kanina, para silang dalawang bata na walang humpay na nagsasampalan sa isa't isa. Direktang hinawakan ni Yang Kai ang Royal Lord sa kanyang kuko at nakakuyom. Napakalaki ng figure ng Royal Lord, ngunit habang siya ay nasa kuko ni Yang Kai, ang kanyang ulo lamang ang ipinakita sa labas ng bakal na pagkakahawak. Ang Royal Lord ay nagpumiglas ng husto ngunit hindi makaalis sa bitag. Habang nakaramdam siya ng matinding pressure mula sa lahat ng direksyon, nabasag ang kanyang mga buto at ang maitim niyang dugo ay bumulwak sa kanyang katawan. Medyo matigas ka, reklamo ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang makapangyarihang Royal Lord. Hindi siya nagawang pisilin ni Yang Kai hanggang mamatay at hindi man lang nagawang masaktan siya ng husto. Sa karamihan, bahagyang nasugatan niya ang Royal Lord. Habang dumaranas siya ng matinding sakit, ang Royal Lord na ito ay nagpakita ng mga senyales ng pagbabalik ng kanyang katinuan. Kaagad, naramdaman ni Yang Kai ang isang napakalaking puwersa ng pagtutol na nagmumula sa kanyang pagkakahawak at ang kanyang kuko ay napilitang lumaki habang papakawalan na ng Royal Lord ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, isang kislap ng liwanag ng espada ang paulit-ulit na pumutok sa lalamunan ng Royal Lord. Ang kanyang ulo ay pinalipad palayo at ang maitim na dugo ay bumulwak sa kanyang leeg habang ang kanyang sigla ay mabilis na naubos. Ang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay nagpupumilit na panatilihing gising ang kanyang sarili habang masiglang itinaas ang kanyang espada at sinabi kay Yang Kai. Bata, napakahina mo pa rin. Pinabulaanan ni Yang Kai sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Mas mabuting huwag kang matulog, Senior. Ang taong ito ay walang iba kundi ang 9th grade Old Ancestor mula sa Blue Sky Pass, kaya natural na pamilyar sa kanya si Yang Kai. Ang Old Ancestor ay nakipag-ugnay sa Royal Lord sa loob ng mahabang panahon, na ang alinmang panig ay hindi nakayanan ang kritikal na pinsala sa kabilang partido, ngunit sa tulong ni Yang Kai, sa wakas ay nagawang patayin ng Old Ancestor ang kanyang kalaban. Nang marinig ang panunuyan ni Yang Kai, ginawa ng Old Ancestor ang lahat para manatiling gising habang siya ay sumagot. Bakit ako matutulog? Pinagtatawanan mo ba ako? Pagkasabi nito, naging swordlight siya at tumakbo patungo sa labanan sa pagitan ng malapit na 9th grade Heaven Opening Realm Master at isang Royal Lord. Umiling si Yang Kai at tumakbo patungo sa malawak na larangan ng digmaan. Sa kasalukuyan, kapwa ang humans at ang Black Ink Clansmen, anuman ang kanilang cultivation, ay naapektuhan ng soul technique ni Mo at ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay bumagsak habang si Yang Kai ay ligtas at maayos sa proteksyon ng Soul Warmang Lotus. Sa buong larangan ng digmaan, marahil ay siya lamang ang gising at ganap na nagagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, oras na para gumawa siya ng isang nakamamatay na suntok sa mga kaaway.
Habang naglalabas siya ng dragon breath, nagzigzag ang kanyang dragon form sa larangan ng digmaan. Hinawakan niya ang kanyang dragon tail at madaling nakapatay ng hindi mabilang na Black Ink Clansmen sa daan. Hindi nagtagal, nilapitan niya ang labanan sa pagitan ng isang Royal Lord at ng 9th Grade Master. Sa nakaraang karanasan, direkta niyang pinahaba ang magkabilang kuko sa pagkakataong ito at sumigaw. Narito ako para tumulong, Old Ancestor. Nang makita ng Royal Lord ang mga kuko na lumalapit sa kanya, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mukha. Gusto niyang umiwas, ngunit napagtanto niyang naging malapot na ang space sa paligid niya. Hindi makatakas, hinawakan siya ni Yang Kai gamit ang magkabilang kuko, na iniwan lamang ang kanyang ulo sa labas ng pagkakahawak. Nagliwanag ang mga mata ng 9th Grade Heaven Opening Realm Master nang makita niya ito at agad na naglunsad ng serye ng Divine Abilities. Sa pagtama, ang Dragon Scale sa mga kuko ni Yang Kai ay natanggal at nagsimulang damyugo ang kanyang balat. Sa sobrang sakit niya ay umungol siya sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa itaas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, ang napakalaking figure ni Mo ay nagningning na mas maliwanag, na parabang siya ay naglalabas ng huling sinag ng liwanag sa kanyang buhay. Kumakanta siya ng isang kanta sa wikang hindi maintindihan ng sinuman. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng lyrics, ngunit habang pinakikinggan nila ito, napagtanto nilang halos hindi na nila kayang panatilihing gising. Habang kumakanta pa, biglang bumaling si Mo kay Kang at sinabing, "Salamat sa lahat." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kang. Sa puntong ito, sa wakas ay nalaman na niya kung ano ang plano ni Mo. Sagot niya, "Huwag mo nang banggitin. Sa wakas ay gamaan na ang pakiramdam ko. Sayang naman at maaga kang pumanaw. Hindi maarak ang talento ni Mo. Sa kanilang 10 noon, kahit siya lang ang babae, wala ni isa sa siyam ang maihahambing sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay namatay ng maaga, dahil sa kanyang katalinuhan at husay, maaaring nakaisip siya ng tunay na solusyon sa problema." Nakangiting sagot ni Mo. "Sa sandaling napili kami noon, natukoy na ang kinalabasan. Walang dapat ikalungkot. Ginawa namin ang aming makakaya, at ang iba ay wala sa aming kontrol." Bigla siyang lumingon sa larangan ng digmaan, naaaninag ng kanyang mga mata ang 70,000 metrong sinaunang dragon. Pinili rin ba siya? Tumanggo si Kang. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Mo. Hindi siya masama. Sa kabila ng kanyang tila walang kwentang pananalita, alam ni Kang na kinilala niya si Yang Kai bilang isang may kakayahang kabataan. "Napakaingay ninyong lahat." Bulong ni Mo sa ilalim ng kanyang hininga mula sa dilim, na tila nagsasalita ito sa kanyang pagtulog. Tila ito ay bumalik sa milyon-milyong taon na ang nakalilipas ng ito ay umidlip sa kandangan ni Mo, ngunit ito ay walang magawa dahil sa talakayan sa kanila. "Pinapahirapan mo akong makatulog." Malumanay na sinabi ni Mo. "Tatahimak tayo." Pagkatapos, lumingon siya kay Kang. "Wala pa tayo. Kailangan kong humiram ng kapangyarihan." Mataimtim na tumanggo si Kang. "Hinihintay ko ang sandaling ito." Pagkasabi nito, gumawa siya ng ibang handsil at sumigaw. "Kunin mo ang aking katawan at palakasin ang paghihigpit." Kasunod nito, ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay nawala habang ini-asimilasyon niya ang kanyang pinakaisensya sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ang paghihigpit ay orihinal na hindi nakikita at hindi nakikita, ngunit pagkatapos nitong makuha ang kapangyarihan ni Kang, ang hadlang ay naging halata sa lahat. Ang hadlang ay sumasakop sa isang radius na daan-daang milyong kilometro at tila walang katapusan, habang sa loob ay walang katapusang kadiliman. Unti-unting nalalanta ang aura ni Kang at tuluyang nawala. Maging ang kanyang anyo ay naging maliit na butil ng alikabok na lumiwanag at naglaho. Sa itaas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, lumakas ang figure ni Mo hanggang sa puntong halos makita ng isa ang kanyang walang kapantay na kagandahan. Ang siglang itinago niya sa loob ng paghihigpit maraming taon na ang nakalilipas ay sumabog sa sandaling ito. Sa tulong ng kapangyarihan ni Kang, pumasok ito sa kanyang ilusyon na multo, na nagmukhang matingkad at parang buhay, na parabang siya ay talagang nabuhay na maguli. Lumingon siya upang tingnan ang kawalan sa kanyang madilim na tingin, na parabang sinusubukan niyang kunin ang buong universo. Sa sumunod na sandali, tumalon siya sa kadiliman. "Sa wakas ay makakatulog na ako ng mahimbing." Ungol ni Mo mula sa dilim, na biglang yumanig. Tila mayroong isang nagbabantang halimaw na nakatago sa loob ng kadiliman na bumaligtad sa kanyang pagtulog, at isang katahimikan ay biglang bumagsak. Nanginginig ang kawalan na tila nagluluksa sa pagkamatay ng makapangyarihang mga nilalang na ito. Sa sandaling tumalon si Mo sa kadiliman, lahat ng humans and Black Ink Clansmen, na naapektuhan kanina, ay bumalik sa kanilang katinoan sa isang iglap.
Ang larangan ng digmaan, na naging kalmado dahil sa soul technique ni Mo, ay naging marahas kaagad. Gayunpaman, sensitibong napansin ng lahat na nawawala ang wills ng dalawang makapangyarihang nilalang. Ang isa sa kanila ay si Mo, at ang isa ay si Kang. Sa sinabi nito, mayroon na ngayong makapangyarihang will. Sa kadiliman, ang napakalaking nilalang ay patuloy pa ring sinisilip ang mga gilid ng puwang na ang kalahati ng kanyang katawan ay nahayag na. Kahit na hindi pa ito ganap na nahayag, kahit kalahati ng kanyang katawan ay sapat na upang magbigay ng hindi maipaliwanag na presyon. Malaki rin ang epekto ng soul secret technique ni Mo sa higanteng ito at kanina pa ito tumigil sa paggalaw. Gayunpaman, sa sandaling tumalon si Mo sa kadiliman, nawala ang impluensya ng kanyang secret technique. Para bang nakatanggap ng utos, ang higanti ay lalong nagpumiglas para makaalis sa dilim. Ngunit huli na. Isinakripisyo ni Kang ang kanyang sarili upang palakasin ang paghihigpit, at gumamit si Mo ng trump card na naiwan niya ilang taon na ang nakakaraan. Hindi lang nakatulog si Mo, ngunit ang gap ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay mabilis ding nagsasara. Kahit anong pilit ng higanti, hindi niya napigilan ang pagsara ng puwang. Sa loob lamang ng 3 paghinga ng oras, ang malawak na puwang ay nagsarado. Gayunpaman, ang higanti ay hindi pa rin ganap na gumapang palabas ng puwang. Ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay parang talon na matalas na labahan na tumatawid sa baywang ng higanti, na hinahati siya sa kalahati. Walang dugong itim na lumabas sa kanyang katawan, tanging lakas ng itim na tinta ang bumulwak sa kanyang mga sugat. Ang madilim na higanti ay umungal sa sakit habang ang kanyang boses ay kumalat sa buong universo. Sinulyapan ni Yang Kai ang higanti at nagulat. Isang giant spirit god. Kanina, tinutulungan niya ang 9th grade masters na patayin ang Royal Lords, kaya wala siyang oras para tingnan ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ngayon, natulala siya sa nakita. Ang madilim na higanti ay talagang isang giant spirit god. Ang giant spirit gods ba ay nilikha ni Mo? Hindi. Kudlit. Hindi nagtagal ay pinawalang bisa ni Yang Kai ang ideya, dahil ang nilalang ay hindi isang tunay na giant spirit god. Naniniwala siya na ito ay isang nilalang na nilikha ni Mo batay sa mga giant spirit gods. Ang higanti ay may sukat at anyo ng isang giant spirit god, at marahil ay may kapangyarihan ng isa, ngunit tiyak na hindi siya miyembro ng magiliw na giant spirit god clan. Hindi naiwasang maalala ni Yang Kai ang Black Ink giant spirit god na nakita niya sa Black Ink Silang Land sa Divine Spirit Ancestral Land. Noon, naisip niya na ang isang giant spirit god ay napinsala ng Black Ink strength. Ngayon, tila sa kanya ay hindi iyon ang kaso. Marahil ang Black Ink giant spirit god na iyon ay nilikha din ni Mo. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Kai ang isang gumagapang na sensasyon sa kanyang anit. Ang mga giant spirit gods ay hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga nilalang na kahit ang mga divine spirit ay hindi kapantay. Personal din niyang nasaksihan ang kapangyarihan ng isang giant spirit god. Noong nakaraan, dinala siya ni Aer sa barge sa Chaotic Dead Territory, ngunit sa kabila ng napapaligiran ng mortal na panganib, si Aer ay ganap na kalmado. Ang Chaotic Dead Territory ay isang lugar kung saan kahit ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakatagal ng matagal. Sa madaling salita, ang Giant Spirit Gods ay mas makapangyarihan kaysa sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Marahil sila ay kasing lakas ni Kang at ng iba pang martial ancestors. Ang langit ay hindi nagbigay sa Giant Spirit God clan ng napakataas na antas ng katalinuhan, ngunit sa sinabi nito, sila ay binigyan ng walang kapantay na kapangyarihan. Ngayon, nagtaka si Yang Kai kung gaano kalakas ang Black Giant Spirit God na ito. Ang bahagyang nakapagpapahinga sa kanya ay ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay pinutol ang higanteng figure sa kalahati, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang lakas. Sa larangan ng digmaan, mas maraming aura ang nawala ng tuluyan. Sa maikling sandali nang naapektuhan ng secret technique ni Mo ang buong larangan ng digmaan, tinulungan ni Yang Kai ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters na pumatay ng 5 Royal Lords. Sa una, pagkatapos na patayin ang 5 Royal Lords, di umano ay magkakaroon ng isa pang 5 Royal Lords na lalabas sa kadiliman upang makabawi sa mga pagkalugi. Gayunpaman, ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay sarado na, at si Mo ngayon ay mahimbing na natutulog. Wala nang bagong Royal Lords. Sa mga laban sa pagitan ng 9th grade Masters at ng Royal Lords, ang humans ay nagtagumpay at sa paglipas ng panahon, ang kalamangan na ito ay lalong mapapahusay hanggang sa ang Black Ink clan ay hindi na makalaban. Kung hindi dahil sa hitsura ng Black Ink Giant Spirit God, ang mga tao ay garantisadong mananalo sa digmaang ito.
Gayunpaman, sa pagkakaroon ng Black Ink Giant Spirit God, walang makapagsasabi kung ano ang magiging resulta. Kasunod ng isang dagandong, ang Black Ink Giant Spirit God ay naglabas ng kamay at humawak sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Nakaharap sa higanteng kamay, kapwa ang human warships at Black Ink clansmen ay nahirapang umiwas. Ang mga barkong pandigma ay sumabog, at bago pa man makatakas ang mga tao, sila ay nasengga ng epekto. Ito ay ang parehong kaso para sa Black Ink clansmen. Nang walang anumang mga barkong pandigma na nagpoprotekta sa kanila, pinatay sila bago pa man ang mga tao. Ang kamay pagkatapos ay tumawid sa kawalan, at bagamat ito ay tila matamlay, iyon ay dahil lamang sa ito ay napakalaki. Ang espasyo mismo ay napunit kung saan man hamampes ang kamay. Martial Peak, Kabanata 5416. Tina-target ng isang Royal Lord. Isang 9th grade Heaven Opening Realm Master na nagkataong available ang nag-activate ng kanyang World Force at naging higanti. Gayunpaman, ang higanteng ito ay mukhang bata pa rin sa harap nitong Black Ink Giant Spirit God. Nagkaroon ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga sukat. Kahit na umulan ang higanteng pag-atake sa Black Ink Giant Spirit God na ito, hindi niya nagawang saktan ang kabilang partido. Sa kabilang banda, ang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay nanginig matapos siyang hampasin ng Black Ink Giant Spirit God. Sa malayong sinaunang nakaraan, ang nag-iisang Black Ink Giant Spirit God ay nagdulot ng kalituhan sa mga Divine Spirit sa Ancestral Land. Sa huli, ang Dragon Emperor at Phoenix Empress ng henerasyong iyon ang gumamit ng sacred treasures ng iba't ibang clans, kasama ang pagsunog ng kanilang buong blood essence at sigla para sa wakas ay sugpuin at aisil ang nagngangalit na Black Ink Giant Spirit God. Nagresulta ito sa pagpanaw ng Dragon Emperor at ng Phoenix Empress, at habang ang Void mismo ay bumagsak, ang Dragon Emperor Source at ang Phoenix Empress Source ay nawala sa milyon-milyong taon, sa kalaunan ay nakuha ni Yang Kai at Suyan. Dahil pareho silang Black Ink Giant Spirit Gods, sila ay di umano'y parehong makapangyarihan. Gayunpaman, ang nasa harap ng kanilang mga mata ay kalahati na lamang ng kanyang katawan ang natitira matapos siyang hatiin ng Primordial Heaven Source Grand Restriction sa dalawa. Dahil dito, hindi siya halos kasing lakas ng isa na nagpasimula ng bagyo sa Ancestral Land noong nakaraan. Gayunpaman, ang nag-iisang 9th grade master ay hindi pa rin tugma para sa kanya. Kahit na ang Black Ink Giant Spirit God ay walang mas mababang katawan, medyo maliksi pa rin siya. Di nagtagal, umalis siya sa Primordial Heaven Source Grand Restriction at tumalon sa larangan ng digmaan upang simulan ang isang pagpatay. Sa kanyang mga mata, walang kaibigan o kalaban. Maging ang humans o ang Black Ink clansmen, hanggat sila ay nasa kanyang paraan, sila ay mga target na sirain. Sa loob ng ilang sandali, marami sa magkabilang lahi ang nasawi habang ang laman at dugo ng mga namatay na humans at Black Ink clansmen, pati na rin ang Black Ink strength sa larangan ng digmaan ay tila lahat ay naakit sa kanyang figure. Habang siya ay humihigop ng higit pa, ang ibabang bahagi ng katawan ng Black Ink Giant Spirit God ay nagpakita ng mga senyales ng pagkakaroon ng hugis muli. Masyado na siyang na-overwhelm sa pangitaas niyang katawan, kaya kung mabuo niya ang isang kompletong lower body, mas magiging mahirap ang sitwasyon. Mas marami pang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang sumugod sa kanya, ngunit hanggang sa sumali ang 13 Old Ancestors ay nagawa nilang i-pin down ang Black Ink Giant Spirit God, isang halos hindi maisip na katotohanan. Sa napakatagal na panahon, ang 9th grade Masters ay naisip na ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo na tanging ang mga Royal Lords lang ang makakapareha. Ngayon, kailangan ng 13 sa kanila na pigilan ang isang Black Ink Giant Spirit God na nawawala ang kalahating katawan. Hindi maisip kung gaano siya kalakas kung buo ang kanyang katawan. Ang humans ay unang nakakuha ng kapangyarihan sa mga labanan sa pagitan ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters at ng Royal Lords. Gayunpaman, sa 13 Old Ancestors na kailangan upang pigilan ang Black Ink Giant Spirit God, ang momentum ng labanan ay muling nagbago. Maraming 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang kinailangang harapin ang dalawang Royal Lords sa kanilang sarili habang ang ilan sa kanila ay kinailangan pang lumaban ng tatlo ng sabay-sabay. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito mapipigilan nila ang mga Royal Lords sa pagpatay sa mga sundalong tao. Ang hitsura ng isang Black Ink Giant Spirit God na may kalahati lang ng katawan ay sumisira sa kalamangan na naipon ng mga tao. Kahit na ang mga tao ay nasa isang magandang posisyon pa rin sa mga labanan sa ibaba ng 9th grade Heaven Opening Realm, ang kanilang gilid ay mawawala kung ito ay magpapatuloy. Iningatan ni Yang Kai ang kanyang dragon form at bumalik sa kanyang human form. Gamit ang Asher Dragon Spear sa kanyang mga kamay, sumugod siya sa paligid ng larangan ng digmaan.
Ang mga pangyayari sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ay masyadong biglaang nangyari. Gusto ni Kang na aisil ang restriction, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nag-trigger ng trump card ni Mo sa proseso. Pagkatapos, si Mo, na namatay ilang taon na ang nakalipas, ay lumitaw at kumanta ng hindi kilalang uyayi habang pinasisigla niya ang kapangyarihan ng paghihigpit. Ngayon, ang figure ni Kang ay wala nang mahanap, at ang mga aura ni Mo at Mo ay nawala. Ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay naging walang kapintasan gaya ng dati. Alam niyang kay na pumanaw na si Kang, wala nang tuluyan si Mo, at si Mo ay nakatulog ng mahimbing. Ngayon, ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay muling nasilg, na nangangahulugang wala ng Black Ink clansmen na aalis dito. Ang mga naiwan sa larangan ng digmaan ay ang lahat ng mga sundalo na mayroon ang Black Ink clan. Hanggat kayang lipulin ng mga tao ang mga Black Ink clansmen na ito, mananalo sila sa digmaan. Gayunpaman, iyon ay isang napakahirap na gawain. Bukod sa Black Ink Giant Spirit God na nagawang labanan ang 13 9th Grade Heaven Opening Realm Masters sa parehong oras, mahirap ding patayin ang mga natitirang Royal Lords. Sa katunayan, napakaraming Royal Lords ang napatay sa ngayon. Dahil sadyang sinubukan ni Mo na mapanatili ang balanse sa larangan ng digmaan, nagawa ng humans na sirain ang maraming Royal Lords. Bago ang hitsura ng Black Ink Giant Spirit God, hindi bababa sa 100 ng Royal Lords ang namatay. Sa kabilang banda, ang mga tao ay nagbayad din ng malaking halaga dahil ilang old ancestors ang bumagsak sa labanan. Nang ang lahat sa larangan ng digmaan ay naapektuhan ng Soul Secret Technique ni Mo kanina, ilang Royal Lords ang pinigilan ni Yang Kai at pagkatapos ay pinatay ng old ancestors, na humantong sa pagkakaroon ng mas maraming 9th Grade Heaven Opening Realm Masters kaysa sa Royal Lords. Gayunpaman, ang hitsura ng Black Ink Giant Spirit God ay tinanggihan ang kalamangan na iyon at binaligtad pa ito. Sa sinabi nito, wala sa mga sundalo ng tao ang umatras habang walang takot pa rin silang nakipagsagupaan sa kalaban. Alam nilang lahat na kung hindi nila mapagtagumpayan ang digmaang ito, wala nang isa pang pagkakataon para sa kanila. Lahat ng 9th grade, 8th grade, 7th grade, 6th grade, at 5th grade masters ay lalabas ng todo. Wala silang pakialam kung mabasag man ang kanilang mga barkong pandigma dahil maaari nilang ipatawag ang kanilang mga ekstrang barkong pandigma at magpatuloy sa pakikipaglaban. Kahit na ang lahat ng kanilang mga barkong pandigma ay nawasak, sila ay makikipagsagupaan sa mga kaaway at papatayin ang lahat ng kanilang makakaya bago sila mamatay. Walang oras para magpahinga o magpagaling. Kung pipigilan nila ang alinman sa kanilang mga kapangyarihan, mahuhulog sila sa kailaliman. Si Yang Kai ay tumakbo at pinatay ang lahat ng mga kaaway na kaya niya gamit ang kanyang Asher Dragon Spear, na nagpapadala ng itim na dugo na tumalsik sa lahat ng dako. Hinahanap niya ang Dawn Squad. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ay magulo, kaya mahirap makahanap ng sinuman. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakita ni Yang Kai ang Dawning Light bilang isang malaking umiikot na Blood Sea ay isang malinaw na tanda ng presensya ng Blood Crow. Bago pa man siya makalapit sa kanila, biglang naalarma si Yang Kai. Sa susunod na sandali, nakita niya ang isang marahas na puwersa na dumarating sa kanya mula sa gilid. Bago niya alam kung ano ang nangyayari, umubo si Yang Kai ng isang subo ng dugo at pinaalis siya. Hindi pa rin siya nakaahon sa panganib. Habang iniaabot niya ang kanyang sibat sa likod, isang golden crow ang huminga at isang dakilang araw ang lumundag sa hangin bago ito lumiwanag ng maliwanag. Pagkatapos, marahang hinawakan ng isang kamay ang dakilang araw at pinatay ito. Sa susunod na sandali, isang kamao ang dumating kay Yang Kai. Dahil sa pagkagulat, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat para pigilan ang pag-atake. Sa sumunod na sandali, umiling siya na parang tinamaan ng kidlat bago siya muling pinalipad. Habang tumatalon ay nag-spray pa siya ng dugo. Hanggang sa mga sandaling ito ay nakilala niya ang taong umaatake sa kanya. Ito ay isang Royal Lord na may ulo ng tupa at katawan ng tao. Tulad ni Mo Jiao mula sa Great Evolution Theater, ang Royal Lord na ito ay may pares ng maitim na pakpak na nakabuka mula sa kanyang likod. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ng Royal Lord. Hindi niya inaasahan na hindi niya mapapatay si Yang Kai pagkatapos siyang hampasin ng 2 beses. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong kapangyarihan, sigurado siyang hindi magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na mabuhay dahil sa katotohanan na ang huli ay isang 7th grade junior. Hindi alintana na iyon talaga ang nangyari. Sa kabilang banda, naramdaman ni Yang Kai ang lasa ng metal sa kanyang bibig habang sinasakal niya ang dugo sa kanyang lalamunan. Habang dinadala ang sakit, nanatili siyang nakabantay. Nakatakas lang siya sa pintuan ng kamatayan.
Sa sandaling nakadetect siya ng panganib kanina, baliw niyang hinarap ang kanyang dragon source at tinakpan ang sarili ng dragon scales. Kung hindi dahil doon, sisubog na siya sa impact. Kahit na matibay ang kanyang dragon scales, nabasag pa rin ang mga ito pagkatapos na hampasin ng 2 beses. Nangyari ang pinakakinakabahan niya sa kalaunan. Dahil ang 13 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay kailangang harapin ang Black Ink Giant Spirit God, ang mga tao, na nasa paborebleng posisyon kanina, ay tuluyang nawalan ng kalamangan. Ang ilan sa mga Royal Lord ay magagamit na ngayon upang harapin ang mas mahihinang mga sundalo ng tao, at ang partikular na Royal Lord na ito ay nakatuon ang kanyang mga mata kay Yang Kai. Pagkasabi nito, hindi na nagulat si Yang Kai na siya ay tina-target. Sinabihan siya ni Kang na mag-ingat dahil naniningil siya sa paligid ng larangan ng digmaan nang hindi nababahala na masira ng Black Ink Strength, marahil ay nakuha ang atensyon ni Mo. Higit pa rito, sa kanyang mga huling sandali, naglabas si Kang ng sinag ng liwanag na pagkatapos ay tumagos sa katawan ni Yang Kai. Nakita ito ng mga Black Ink clansmen at tiyak na nag-aalala tungkol sa kung ano ang sinag ng liwanag na iyon. Dahil ang Royal Lord na ito ay hindi napigilan, natural na kailangan niyang tugisin si Yang Kai at alamin kung ano ang sinag ng liwanag. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense at iniskan ang kanyang paligid. Napagtanto niya na ang lahat ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay nakakulong na sa matinding pakikipaglaban sa Royal Lords at ang 8th grade Masters ay okupado na sa Territory Lords. Ang lahat ng mga warship ay Sir Asira, at ang 5th grade at 6th grade Masters sa mga sasakyang dagat ay nanganganib na mamatay anumang oras habang ang 7th grade Masters sa paligid ng mga warships ay nababad sa dugo. Samantala, tila lumalaki ang aura ng Black Ink Giant Spirit God sa bawat sandali. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay patuloy na sumisipsip ng Black Ink Strength mula sa larangan ng digmaan at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkakaroon ng hugis. Biglang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Siya ay sumuko sa ideya na humingi ng tulong mula sa 9th grade Masters o sa iba pang mga tao. Habang hawak niya ang kanyang sibat, tumakbo siya patungo sa Royal Lord. Isang pahiwatig ng pang-aalipusta at pangungutya ang bumungad sa mga mata ng Royal Lord habang iniabot niya ang kanyang kamay kay Yang Kai. Ang kanyang walang pakialam na paraan ay nagmukhang parang sinusubukan niyang hampasin ang isang insekto. Bilang isang Royal Lord, hindi niya talaga kailangang pagsikapan ang sarili para harapin ang isang 7th grade human. Kahit na hindi niya nagawang makamit ang kanyang layunin ng mas maaga, nasaktan niya ng husto ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng kumpiyansa na patayin si Yang Kai. Bigla na lang siyang nasilaw ng purong puting liwanag, na nagpalawak at nag-alis ng Black Ink Strength sa kanilang paligid bago nito nilamon ang Royal Lord. Ang ulo ng tupa na Royal Lord ay nagalit. Tiyak na alam niya ang Purifying Light, na siyang kalaban ng Black Ink Strength, ngunit bukod sa lahat, isa pa rin siyang Royal Lord. Kahit na maaaring saktan siya ng Purifying Light, hindi siya nito kayang patayin. Sa makatuwid, sa sandaling napagtanto niya ang intensyon ni Yang Kai, hindi niya iniwasan ang pag-atake at sa halip ay direktang iniabot ang kanyang kamay sa Purifying Light. Nilampasan ni Yang Kai ang Royal Lord na ang itim na dugo ay tumalsik mula sa isang sugat sa kanyang mukha. Lumingon ang Royal Lord at nakita ang bagbog na si Yang Kai na tumatakbo palayo. Walang pag-aalinlangan, sinundan siya nito. Habang umuubo ng dugo, naramdaman ni Yang Kai na hindi pa siya gaanong nasaktan noon. Matapos siyang hampasin ng Royal Lord ng 3 beses, kalahati ng kanyang mga buto ay nabali, at ang kanyang 5 viscerae at 6 na organo ay gulo. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang makapangyarihang Dragon Vein, napatay na siya. Sa malapit na larangan ng digmaan, nang makita ng isang 9th grade master na nasa panganib si Yang Kai, nilayon niyang tulungan siya. Gayunpaman, biglang sumulpot ang kanyang kalaban at hinawakan siya. Naiwan na walang pagpipilian, ang 9th grade master ay nakamasid lamang habang si Yang Kai ay tumakas. Sa daan, maraming 9th grade masters ang gustong iligtas siya, ngunit ang Royal Lords ay naging mas mabangis at tumanggi silang payagan silang gawin iyon. Gayunpaman, hindi kailanman nilayon ni Yang Kai na humingi ng tulong sa 9th grade masters. Nakita niya ang malaking larawan pagkatapos niyang tingnan ang larangan ng digmaan at alam niyang kung aakitin niya ang Royal Lord sa likod niya sa sinumang Old Ancestor, ang huli ay nasa panganib na mawalan ng kanilang buhay. Hindi masaya ang pakikitungo sa dalawang magkaparehong malalakas na kalaban ng mag-isa. Hindi rin maaasahan ni Yang Kai ang mga 8th grade masters. Marahil ay hindi man lang sila makapagtiyaga gaya ng ginawa niya. Sa makatuwid, siya ay makakahanap lamang ng paraan upang mailigtas ang kanyang sarili.
Wala siyang ideya kung makakatakas siya mula sa isang Royal Lord, ngunit alam niyang kay na ang mga tao ay nasa isang hindi magandang posisyon ngayon sa larangan ng digmaan. Dahil dito, hindi siya makapagdala ng gulo sa mga nangungunang masters. Higit pa rito, kung maakit niya ang isang Royal Lord palayo, maaari niyang alisin ang ilang pressure sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters sa kabila ng hindi niya kayang impluwensyahan ang digmaan sa anumang paraan.